Ang karugtong ng kwento. For the Love of the Man-Hater, Chapter 10. Alas 8 na ng gabi at nagpasya na silang magkapatid na mauna na lang sa beach. The dinner is almost ready. Naroon na rin sina Cheng, Elena, Jel at Ashley. Akala nilang magkapatid ay sila ang mauunang dumating doon. Where's Anne? Tanong ni Marcus sa mga ito. Hindi po niya sinasagot ang tawag namin, sir. Si Jel na sumagot at kabababa lang ng cellphone nito. That woman. Sambit ni Marcus. Saka kinuha ang mobile phone at i-dial ang number ni Anne. The mobile is ringing. Ngunit, gaya ng tinuran ni Jel, hindi sinasagot ng babae. Jel, come with me. We're going to check her. Baling ni Marcus kay Jel nang hindi pa rin sinagot ni Anne ang pangatlong dial niya at nauna na rin lumakad. Sumunod na lang si Jel. Baka po tulog, sir. Halos wala kasi siyang pahinga. She's been working a lot this past few nights. Wika ni Jel habang naglalakad sila. What? Bulalas ni Marcus na sandaling huminto sa paglalakad at humarap kay Jel. Sa mga night shift ko lang nalaman. Akala ko kasi after dinner magpahinga na siya. Yun pala nagtatrabaho pa rin. Hindi na napigilan ni Jel ang sarili na sabihin ang totoo. Bigla tuloy naawa si Marcus sa dalaga. Ilang araw niya itong iniiwasan dahil sa ginawa nitong pagpapahiya sa kanya. Without him knowing that she's been working so hard for the good of his business. Nasa first floor naman ang opisina at unit ng dalaga, kaya kinuha niya ang spare key ng opisina ni Anne. Maayos na opisina ng dalaga ang nabungaran nila. Talagang walang kalat na makikita, halatang nilinis pa yun ng dalaga. Open the door, Jel, utos ni Marcus. Sure ka, sir? Nag-aalangang sambit ni Jel. Yeah, baka kung anong nangyari sa kanya. May bahid na pag-aalalang sabi ni Marcus. Ayaw man sana nito subalit si Marcus na ang nag-utos kaya wala nang magagawa kundi buksan ang pinto. Maayos din ang maliit na sala na napasukan nila. Bahagyang nakaawang ang pinto ng kwarto ng dalaga. Si Marcus ang lumapit doon at bahagyang sumilip. Nang nakitang tulog si Anne ay sa kanya niluwagan ang bukas ng pinto. Pagkatapos ay lumapit sa kama para gisingin ito. Hinawi muna ni Marcus ang buhok na tumabing sa mukha ni Anne. Ngunit gayon na lamang ang pagkabigla niya nang bumalikwas ng bangon ang dalaga at nahintakutan. Anong ginagawa mo rito? Bulalas ni Anne na nayakap ang sarili. We've been calling you, pero hindi mo sinasagot kaya pinuntahan ka namin dito. Mag-ayos ka na, the dinner's ready. Malumanay na turan ni Marcus. Why are you here in my room? Sana kumutok na lang kayo. Saad ng dalaga. Wala akong planong hindi maganda. Hindi ako desperado para sirain ang pangalan ko, Anne. Tawag nga namin hindi mo sinasagot. Katok pa kaya ang maririnig mo? Saad ni Marcus. Malumanay pa rin ang boses nito. Naka-vibration mode ang cellphone ko. Get up, fix yourself, I'll wait for you in your office. Saad ulit ni Marcus, saka na tumalikod at humagbang palabas ng kwarto. Humugot ng malalim na buntong hininga ang dalaga bago bumaba ng kama at tumungo sa shower room. Agad siyang nahimasmasan nang namulatan si Marcus na malapit ang mukha sa mukha niya. Paglabas naman ni Marcus at Jel. Mauna ka na roon, ako na lang ang maghihintay sa kanya. Utos ni Marcus. Sige po, sir. Sang-ayon naman ni Jel, saka dumiretso sa pinto palabas ng opisina ni Anne. Hindi naman gaanong nagtagal ay lumabas na ang dalaga. Naka-short pants na lang pero hindi naman gaanong maikli at pinarisan ng kulay pulang blusa. Where's Jel? Tanong niya kay Marcus na nakaupo sa sofa. Hindi siya nito mapapansin agad dahil nakatalikod.
Nilingon ni Marcus ang dalaga. Nauna na roon, sagot nito bago tumayo at nilapitan ang dalaga. Ganun ba? Yeah, let's go. Yaya ni Marcus as he offered his arms to her. Napatingin ang dalaga roon, para bang may naguudyok dito na tanggapin yon. Napangiti si Marcus nang tinanggap iyon ng dalaga. Pagkatapos ay lumakad na sila palabas. Ann, bigkas maya-maya ni Marcus. Bakit? Agarang tanong ng dalaga. I'm sorry, sambit ni Marcus. For what? Nagtataka na tanong ni Ann. Sa pag-iwas ko sa'yo, saad ng binata. Sorry rin sa mga inasal ko. Kalimutan na lang natin ang mga yon. So, friends na talaga tayo? Nakangiting turan ni Marcus. Tumango ang dalaga. Pilyang ngiti at nakakalokong tingin ang isinalubong sa kanila ng mga kasamahan nila, lalo na si Grayson. Uy, bagay na bagay maging Mr. and Mrs. Panunukso nito sa dalawa. Nag-init ang mukha ni Ann sa tinuran ng kapatid ni Marcus. Tumigil ka riyan. Ikaw talaga walang preno ang bibig mo pagdating sa kalokohan. Saway ni Marcus kay Grayson. Biro lang naman kuya, birong totoo. Patuloy na panghaasar sa kapatid. Binato ito ni Marcus ng tissue na kinatawa ng mga kasama nila. Maging si Ann ay natawa na rin. Huwag mong pansinin ang pinagsasabi niyan, Ann. Ganyan lang talaga yan. Pinanganak kasi yan, kabilugan ng buwan. Saad ni Marcus na muling nilingon ang dalaga. Okay lang. Kumain na tayo, baka pwedeng tama na yang holding hands ninyo. Nakakaingit eh. Singit muli ni Grayson. Kumain ka na lang, Singkit. Gutom mo lang yan. Singit naman ni Jel. Dalawa kaming singkit buds. Sino sa amin? Wika ni Ashley. Kayong dalawa na lang. Tugon ni Jel. Ash, pa-holding hands nga. Nagpapainggit sila oh. Birong tura ni Grayson kay Ashley. Pagbigyan mo Ash, nang hindi naglalaway sa inggit. Panunukso naman ni Marcus. Tawang-tawa ang mga kasamahan nila sa birahan nilang magkapatid. Tama na nga yan, para kayong mga bata. Saway ni Ann sa magkapatid. Nagkaroon ng konting kasiyahan doon. May inuming pinahanda si Marcus para sa kanila bilang pasasalamat na rin sa mga effort ni Ann. Lumipas ang ilang araw. Dumating ang mga cottages sa resort. Lalong namangha si Marcus nang nakita ang aktual na itsura ng mga yun. Oh, di ba sir? Ang gaganda? Sigurado maraming maaakit sa mga ito kapag nailagay na sa website at sa iba pang social media account ng resort. Wika ni Jel. Parang gusto ko na lang din bumili ng maliit na lote at ganito ang ilagay kong bahay ko. Dugtong pa nito. I can lend you if you really want to purchase. Saad ni Marcus. Talaga sir? Seryoso ka? Baka may sapi ka lang. Biro ni Jel. Oo, pero kapag kumita ng mga cottages na yan. Actually, may lote ako rito, kasama sa minana ko. Kapag mag-asawa ko, ay doon ako magtatayo ng bahay. Sabi ni Marcus, saka tumingin kay Ann na abala sa mga cottages na dumating. Baka pwedeng maging kapitbahay kita, sir. Doon mo na lang ako bigyan ng kapirasong lote. Biro naman ulit ni Jel. Oo, sige. Pero sa ngayon ay tulungan muna natin si Ann. Ani Marcus, saka naunang lumapit sa kinaroroonan ni Ann. Okay ba lahat? Tanong ni Marcus paglapit sa dalaga. Nilingon ni Ann si Marcus. Okay naman po lahat, sir. Sagot niya pagkatapos. May pona, may sir pa. Bulong ni Marcus. Nasa trabaho tayo. Ganting bulong naman ni Ann. Nagkibid balikat na lang si Marcus, saka ngumiti konti. Para namang ngiti ng kuting yun.
Bulong ni Anne saka lumapit sa kabababang cottage para tingnan kung maayos. Wait, what? Did you just call me kuting? Saad ni Marcus na medyo kumunot ang noo. Sumunod ito kay Anne. I did not call you kuting. I said, you're smiling like a kuting. Tugon ni Anne habang nililibot ang isang cottage. Anyway, kuting is cute, so that's okay. Nakangiting turan ni Marcus. I thought you don't know what kuting is. It's a baby cat. Tugon ni Marcus. It would be nice to have a kuting. Saad ni Anne. You mean you want me to be your kuting? Matamis ang ngiting saad ni Marcus. A cat? You're not a kuting anymore. You're the mulag. Napangiwi si Marcus sa tinura ni Anne. He knows what kuting is, but he doesn't know what the mulag means. Anne, I'll be back. I have something to do. Paalam nito. Hindi na hinintay sumagot ang dalaga. Lumipat si Marcus sa kinaroroonan ni Jel. Oh, sir, sinungitan ka na naman ba ni Anne? Nagtatagang tanong nito sa boss. Jel, what's the mulag mean? Pabulong na tanong ni Marcus. Humagalpak ng tawa si Jel dahil sa tanong ni Marcus. Bakit nauna ka pang tumawa before answering what I asked? Nagtatakang tura ni Marcus. Sir, the mulag means a big guy. Aren't you familiar with Doraemon? Saad ni Jel na pinipigilan pa rin ang tawa. No. Maikling tugon ni Marcus na napakamot pa sa ulo. Magsasalita pa sana si Jel subalit naunahan ni Anne na hindi na nila namalayan ang paglapit sa kanila. What's happening here? Are you guys laughing at me? Tanong ni Anne na medyo kunot ang noo. Sabay na napalingon sina Marcus at Jel. Hindi Anne, may tinanong lang si sir, medyo natawa kasi ako. Agad na sabi ni Jel. Guys, we better finish what we are doing so we can have a break. Tura ni Marcus at napatingin kay Jel. Okay, but before we continue, I want to know what you asked with Jel. Anne, kung ano man ang tinanong niya, it's really not about you. Si Jel na sumagot, saka tumingin kay Marcus. Then prove it. Sir, what did you ask Jel? Seryosong turan ni Anne. I just asked him what the mulag means. Sagot ni Marcus. Medyo nahihiya ito, kaya napayuko at napahawak sa batok. And? Sambit ni Anne na pinipigilan ang sarili na matawa. Sir, if you want to get to know the mulag, you can watch Doraemon. Turan ni Jel na pigil din ang tumawa. Yeah, I will. And I hope the mulag is handsome as I am. Dahil kung hindi, may humanda sa akin. Wika ni Marcus at tiningnan si Anne. Tapusin na natin ang mga ginagawa natin. We only have 5 more cottages to inspect. Turan ni Anne saka naunang lumakad. Lumipas ang mga oras. Habang busy sina Anne at Jel, si Marcus naman ay may gagawin. Sa 65 inches na TV na nasa loob ng opisina nito ay hinanap sa YouTube ang sinasabi ni Jel na Doraemon. Agad kumunot ang noo ni Marcus nang nakita ang Doraemon. A blue cat? Nasambit niya. Pinanood niya ang video hanggang sa parte nang may lumabas na 2 bata, isang malaki at isang payat. Maya-maya ay naghamunan ang dalawa at doon niya narinig ang pangalan ng isang bata, Damulag. What the fuck? Di napigilan na mapamura dahil sa itsura ng tinatawag na Damulag. What the fuck? Di napigilan na mapamura dahil sa itsura ng tinatawag na Damulag. Still din palang babaeng yun. Wika ni Marcus sa sarili. Then he shut the TV off. Pagkatapos ay lumabas ng opisina upang hanapin sina Anne at Jel. Busy ang dalawa nang nakita niya. They are preparing the cottages. May mga kasama silang photographer para makunan ng magandang larawan ang mga yun.
Agad hinawakan ni Marcus sa braso si Anne at bahagyang inilayo. "What's wrong?" tanong ni Anne na hindi napigilan magtaka dahil sa biglang pagsulpot ni Marcus at basta na lang siya hinatak palayo. "You can call me Kuting. That's okay. At least Doraemon is cute. But the mulag, what the fuck?" Mariing turan ni Marcus. Naitikom ni Anne ang kanyang bibig dahil sa sinabi ni Marcus. "So you really watch Doraemon?" "Yes, and I will prove you that I am not the mulag." Saad ni Marcus na sinimulan ng tanggalin ang butones ng polo niya. "Wait, what are you doing?" Nanlaki na ang mga mata ni Anne nang malapit nang tumambad sa kanya ang dibdib ni Marcus. Napalingon pa ang dalaga. "Marcus, maraming tao. Are you crazy?" Turan ulit ni Anne. "So what? I will not be ashamed to show my 8-packs abs here." Seryosong turan ni Marcus. "I did not call you the mulag, okay?" "You did, loud and clear." Nakangisi nitong turan. "Fine, sige. Ituloy mo yan at magre-resign ako ora mismo." Banta ni Anne. Natigilan si Marcus pagkatapos ng tinura ni Anne. "Don't ever call me or say the mulag." Saad niya. "Ibutones mang polo ko." Utos pa niya kay Anne. Umikit si Anne sa kakinapa ang butones ng suot ni Marcus. "Open your eyes." "Paano mo makikita ang pinasok mo sa tamang butas ang butones kung nakapikit ka?" Makahulugang turan ni Marcus. Nagmulat ng mga mata si Anne. Nanginginig ang mga kamay nito habang hawak ang butones. Ingat na wag madikit ang kamay sa dibdib ni Marcus. Habang tuwang-tuwa naman ang kalooban ng binata sa kalokohan. Tuluyan na bang magpalagayan ng loob sina Anne at Marcus? Abangan ang karugtong.